Ito nga yung araw na biglaang bumisita itong friend ko at nag-ayang magmerienda. At hindi naman niya ako na-inform na dito pala niya ako dadalhin sa Gasano Mall. Sakto nga at meron din akong friend na nagtatrabaho dito sa Shumayan at bubulabugin nga muna namin siya. Actually, hindi na naman siya nagugulat kung bigla akong sumusulpot dito sa area niya. Dahil madalas nga kapag bored ako ay dito ako tumatambay. Sakto naman at wala pa nga siyang customer sa mga oras na to. Kaya naman may time pang makapagmarites at may isang buhay na naman kaming masisira. Uy, wag ganun, bad yun. Natatawa nga kami dyan dahil pinipilit niya magpamerienda sa bakla. At sagot naman ng bakla, ay sorry, di ka kasama sa budget. Aray mo. At sa puntong to ay naisipan nga muna namin umakyat sa taas habang hinihintay namin maluto yung order namin. At nakita nga namin itong mga Zumba ladies at parang gusto nga naming makijoin. Kaso hindi kami naka-costume. Kaya sa ngayon ay manonood na lang muna kami. Sa puntong yan ay napapaindak na nga rin kami ni bakla. Talaga namang nakakadala dahil ang gagaling naman kasi nitong mga Zumba ladies na to. At bago pa nga kami mapahataw ng husto, ay inaya ko na muna si bakla dito sa Mandaue. Ang gaganda nga ng mga furniture nila dito at nataypan ko nga itong dining table na to. Kaso hindi siya fit sa kusina ko dahil 6-seater siya. Buti na lang wala silang available na 4-seater kasi wala din naman akong pambili. Uy, loko ka talaga. At isa nga din to, ang ganda niya kaso ang ganda din ng presyo niya. Quality naman talaga ang mga furniture dito sa Mandaue. Maliit nga lang tong showroom nila dito sa Gaisano. At nakita ko nga itong computer table nito. At naisip ko nga, gustong-gusto nga ng ganito nung jowa ko dahil gusto niya pag nag-work siya, dito niya ilalagay yung computer niya. Kaso wag na lang, wala kasi akong dalang pera eh. Uy, loko ka talaga. Ang totoo, wala talaga akong pambili. At sabi ko nga kay bakla ay bumaba na kami at sasama lang ang loob ko dito. At eto na nga yung friend ko na waiting din pala sa amin at gutom na nga daw siya. Teka, alam ko ako yung nililibre ni bakla eh, di ba? Sa punto nga na to ay panay nga ang tanong sa akin ni bakla kung ano daw ang gusto ko kainin. Sabi ko nga, lalayo pa ba tayo? Nandito na tayo sa Shumayan. At para na rin makatipid siya, baka sakaling libre yung malamig. Uy, wag ganun. At yun no, request ni Bobsy na potato corner nga daw. At nung isang araw pa nga daw siya nagka-crave sa potato corner. At hala siya, nauna pa nga siyang kumain sa amin. Gutom yarn. At dito na rin talaga kami kumain para may kasamang chikahan. Minsan masarap kaya yung kumakain ka na may kasamang chika, diba? O aminin nyo, lalo na kapag kasama nyo yung mga barkada nyo. Mas masaya ang kwentuhan. Lalo na kapag ganito yung kaibigan nyo na habang umuusap panay ang subo, hindi mo mamamalayan, ubos na pala. Habang kumakain nga kami dyan ay panay ang drama ni bakla. Nahihiya nga daw siya sa akin dahil minsan nga lang daw niya ako mailibre ay sa Shumayan pa. Sabi ko nga, ano ka ba naman kahit nga sa turo-turo lang masaya na ako. Kasi libre yun. At isa pa, alam ko naman ang sitwasyon niya, hindi lagi may racket. At sabi ko nga, dapat mas unahin niya makapag-alam nyo ba mga friendly, yan si bakla, ang kasakasama ko kapag naglilipat ako ng apartment. Ilang beses din ako naglipat ng apartment. At siyang lagi kong katuwang. Ever niya akong iniwan sa ere. Habang nagdadrama nga kami ni bakla, ito namang isang to ay panay ang subo. Kaya ang ending, ayun, muntik na kaming maubusan. Ganyan talaga yan, dinadaan kami sa chika hanggang sa maubusan ka niya. Kaya kapag babagal-bagal ka, wala nang matitira. At natatawa nga ako dyan, inaabutan niya ako ng kalamansi. Sabi ko kasi, kapag uwi ko, kailangan ko ng kalamansi dahil magluluto ako ng pork steak. At eto na nga daw, wag na nga raw akong bumili. Ang taray, may pakalamansi. At dahil may trabaho nga si bakla, eto nga umuwi na nga kami. Nagpaalam na kami sa isa't isa. Matagal na naman bago kami magkita.